Good day mga repaps! Ngayon pag-usapan natin tong top coat clear na hipik. So meron tayong top coat clear na hindi na nilalagyan ng thinner. So ito yun mga repapips, 4:1. Kaya 4:1 yan is dalawang component lang kasi ang paghahaluin natin. Bali itong pinaka top clear base nya at saka yung kanyang catalyst mga repapips. Kung babasahin mo yung kanyang instruction dito sa likod, nakalagay is A plus B. So yung A, ito yun, yung clear. Pagkatapos naman yung B ay yung kanyang catalyst o yung tinatawag na hardener. So naka-indicate yan lahat ng gagawin natin hanggang sa kanyang interval time, number of coats, at pinaka-curing time yan mga repap. Bali, high recommended ko to sa inyo mga repapips. Dahil sa makakatipid ka na sa thinner, siguradong makintab pa yung kakalabasan nito. At fast dry pa to mga repaps. Comparing yung ini-spray nyo is pwede nyo nang i-assemble after ng 2 hours na pagpapatuyo. Pero laging tatandaan na pagka bumili kayo nito is dapat may kasamang ganito mga repaps. Bali ito yung pinaka hardener nya. So kung wala nito is hindi mabubuo yung ratio na 4:1. So kailangan is meron lang tayong malinis na plastic cups kagaya nito dahil hindi naman natin pwedeng ihalo lahat yan dahil maninigas yan pagka hinalo natin lahat at hindi natin nagamit kaagad. So maglalagay lang tayo dito ng saktuan lang para doon sa ating project na i-sprayan mga repapips. Bali ang gagawin lang natin is tatansyahin lang natin yung kanyang pinaka 4 parts dito mga repaps. Maglalagay ako dito ng magbubuhos lang muna tayo dito no? Sa tansya natin isaktuhan doon sa ating project na pinipinturahan mga repaps. Halimbawa ito, pagkatapos is i-divide lang natin yan sa 4. Bali, i-divide lang natin to sa 4 mga repaps. Pagka na-divide na natin to sa 4, is makukuha na natin kung gaano karami yung 1 parts na catalyst na ilalagay natin dito. Tapos kukunin na natin tong catalyst mga repaps. So yung catalyst yun yung pinaka-hardener ha. Huwag nyung kakalimutan na lagyan ng ganito dahil napaka-importante ito mga repaps. Kapag wala nito is hindi mag-activate yung ating top coat clear, hindi yung titigas. So 1 parts base dun sa ating dinivide kanina na base clear. So halimbawa yan. So bali 4 parts plus 1 parts. So bali ganyan lang yung kadali mga repaps. So dagdagan pa natin kasi parang hindi pa nakuha yung 1 parts ng ating catalyst. So yan, ganyan lang yung mga repaps. 4:1. So wala nang thinner na dapat ilagay pa. Huwag nyo nang lalagyan ng thinner dahil pagka nilagyan nyo ng thinner yan, may tendency na matagal yan matuyo. So ayan, bali pagsasamahin lang natin tong dalawang components. Pagkatapos isahaluan lang natin ng mabuti at pwede na tayo para i-top coat yung ating project na pinipinturahan. Bali, first coating natin ito mga repapips. Pagkatapos is mag-interval tayo ng 10 minutes bago tayo mag-last full coat. Bali pagkatapos ka ng 10 minutes ng paghihintay, ilalas full coat na natin ito mga repaps. Pero depende sa inyo kung gusto nyo hanggang 3 to 4 coats yan, pwede naman. Pero huwag nyo kakalimutan na mag-interval kayo ng tagti 10 minutes bago kayo magpatong o mag-spray ulit ng top coat clear. Kaya tayo dyan na nag-i-interval is para maiwasan natin yung manulo yung ating top coat clear. Sayang naman kasi pag kami nanulo is dagdag abala pa sa atin yan dahil liliyain natin ulit yan at hindi natin yan makukuha sa interval time na 10 minutes bago liyain. So sayang yung oras doon mga repapips.
napakakapal. Okay, ayun.